Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento, at tayo rin ay nasa ikatlong araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Muli, ang ating ginagawang ito na ng siyam na gabi ay katumbas ng atin po sayang, magtatanong sana ako eh. Naso paputol-putol eh. Bukas na lang. So, ang siyam na gabi ay siyam katumbas ng siyam na buwan ng atin pong pakikiisa sa mahal na Birhen, kung saan dinala niya si Jesus ng siyam na buwan sa kanyang sinapupunan. Okay po ba? 3 araw pa lang tayo. Parang wala ng energy. Pagod na. Hindi tayo dapat mapagod, no? O kaya naman, kahit mapagod, kailangan tayong magpursige. Kailangan natin magtungo, kailangan natin marating ang Belen kung saan atin pong masasaksihan ang kasi pinanganak na si Jesus, no? Gugunitain natin ang kanyang kapanganakan. Kaya magpakatatag, ha? Habang tumatagal ito, siyempre, ayaw ng demonyo na makarating ka sa Belen. Kaya lahat, no, gagawin din ng demonyo para hindi mo matapos o kaya naman tamaring ka o panghinaan ka. Yan. Kayo naman ang pumili nito, no? 8:30. Sino bang nakakatatlong araw na? Taas nga ang kamay. Ay, iba. Welcome sa inyong first day. Pero ganun pa man, kaya pa yan, no? Mabubuhay pa yan pag 7 months, di ba, no? Mabubuhay pa yan, ha? Pero wag nyo nang tuluyang patayin, ha? Kaya pang i-incubate yan.
Okay. So balikan ko lang ng konti. No? Sayang, hindi ako makakapagtanong napuputol yung mic natin Nung unang gabi, pinaalala sa atin. Kasi bawat gabi, binibigyan tayo ng gabay. Bawat gabi, mayroong salita, mayroong kwento na dapat nating matutunan at dapat din nating maintindihan. Sa pagsisimula pa lang, kasi ito nga ay paghahanda para sa darating na Kapaskuhan. At ano ang inaasahan sa atin pagdating ng araw ng Kapaskuhan? Yung tayo ay masaya. Kasi mahirap naman na Paskong-Pasko, malungkot ka. Pero bakit tayo nagiging malungkot sa araw ng Kapaskuhan? Kasi unang-una, sa unang gabi, pinaalala sa atin ano ang dapat nating gawin para maging masaya ang darating na Kapaskuhan. Magsisi sa kasalanan. Humingi ng tawad. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-sorry ka na. Kasi pag hindi kayo nag-sorry, hindi kayo bati. Pag hindi kayo bati, anong saysay na magsasalo-salo kayo? Mag-aaway-aaway lang din kayo ulit. Di wag ka na munang bumili ng bagong damit, wag ka na munang bumili ng masasarap na pagkain kasi mawawalan ng saysay yan. So, kaya nga ihanda mo ang sarili mo. Ihanda natin ang sarili natin. Kaya ba natin? Gusto ba natin maging masaya, maging maaliwalas, ang darating na Kapaskuhan? Humingi ka ng sorry at magpatawad ka din kapag may humingi na ng sorry. Para talagang masaya. Hindi yung magsasaya-sayahan lang tayo. Kunyari masaya, picture-picture, then post sa social media, ay ang saya naman ng Pasko nyo. Tapos may magko-comment, sana all. Sana all. So, ibig sabihin, mayroong hindi masaya. So, bakit hindi naging masaya? Kasi mayroong tampuhan. Pangalawang gabi. Kagabi lang ito. Anong binigay sa atin na kwento kagabi? Uy. Ano? Taon-taon kaya ito? Tandaan nyo, tuwing December 17, ito ang kwento, yung salin lahi, di ba yung napakahabang pangalan na binibigay sa atin? Yung lahing pinanggalingan ni Jesus. Na isang paalala din na, alam nyo, wala tayong magagawa sa mga nangyari sa pamilya natin nung nakalipas. Hindi nga natin alam anong nangyari dun sa lolo't lola mo. Hindi mo na alam yan. Pero kung naikwento, kung naibahagi, naipasa, pwedeng may natutunan tayo. Kaya lang, laging pinuputol natin ang ating ugnayan. Kung pwede nga lang, kalimutan na natin yan Lalo pa kapag yung magulang mo naghiwalay, magulang mo nagkanya-kanya, ikaw nabubuhay ka sa samaan ng loob, sa galit, kasi nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya, ikaw naiwan. Paano ka nga ba magpapasko? Kaya lang, pinapaalala din sa atin na ipinanganak ka at ginusto ng Diyos na ipanganak ka sa mundong ito. Para. Kaya nga, kapag natutunan mo yon, pwede mong itama. Pwede mong wag nang ulitin ang pagkakamali nila. Naintindihan ba? Kasi kung mabubuhay ka sa galit, minsan hindi niya ba napapansin? Yung ayaw na ayaw mo, ikinagagalit mo sa kanila, sa ugali nila, sa ginawa nila, di mo ba napapansin? Papunta ka na rin doon. Di mo ba nakikita yon? Nagalit ka sa tatay mo kasi ng babae. Nakakailang girlfriend ka na? Nakakailang boyfriend ka na? Di mo nakikita? Yan. Kaya, gandang babalikan natin. Hindi mo na wala ka nang magagawa doon. Pero ikaw, may magagawa ka pa ngayon. Bubuo ka na rin ng pamilya. Magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. So, anong gagawin mo ngayon? Gagayahin mo ba sila? O
o itatama mo at sisikapin mong maibigay kung ano ang hinihingi sa isang pamilya? Okay pa tayo? Okay. Ngayon, pangatlo. Babalikan natin. Mag-focus tayo doon sa pinakahuling binanggit kagabi. Ang sabi, yan si Jacob na ama ni Jose na asawa ni Maria na ina ni Jesus. So si Jose ang pinakahuling pangalan bago si Maria. So ngayon, ito ngayon ang kwento ni Jose. Hindi ito naging madali para kay Jose na aakuin niyang maging asawa ni Maria at maging ama ng anak ni Maria na hindi naman niya ginalaw si Maria, iningatan niya si Maria hanggang sa araw na sila ay makasal, pero ngayon ay nagdadalang tao na. Nakarating na sa kanya yung chismis. Si Maria buntis. O anong sabi dito? Napakabait naman ni Jose. Kaya nga, isang matuwid na tao itong si Jose. Bakit ganyan? Bakit ginawa ni Maria sa kanya yan? At nung panahong iyon, kapag ang isang babae na huling buntis nang hindi pa sila ikinakasal, ibig sabihin, pumatol ito sa iba. At kapag nabuntis ang isang babae na wala pang asawa, babatuhin ito ng taong bayan hanggang sa siya ay mamatay. Ay ngayon, ang daming nabubuntis. Magbatuhan kaya tayo dito, no? Wala namang asawa pero buntis. Balik tayo, balik. Gusto ko lang damahin natin yung nararamdaman ni Jose, no? Mahirap ito para kay Jose. Kaya nga, pero mas nanaig kay Jose ang pagiging matuwid. Pag sinabing matuwid, kung ano ang mas mabuti at sa ikakabuti ng lahat. Kaya sabi, binalak niyang hihiwalayan niya na ng lihim si Maria. Para hindi mapahamak si Maria. Biriin yun, no? Kung sa pananaw ng tao, niloko ka na, Jose, tapos iisipin mo pa yung kalagayan ng babaeng yan na nanloko sa'yo, na hindi naman talaga nanloko. Okay, naintindihan po? Yan. Okay, ngayon, itong si Jose, tahimik, na tumahimik, na lumayo, nag-iisip, at nakatulong. At sa kanyang panaginip, doon na ipinaliwanag ng anghel kung ano ang sitwasyon. At hiniling din kay Jose. Hindi naman pinilit si Jose, pero ipinaliwanag ng anghel ng Panginoon ang sitwasyon. Na siya ang piniling maging ama ng Mesiyas. Siya ang pinili ng Diyos. At pagkatapos noon, nang maliwanagan si Jose, tumindig siya, sinunod niya ang anghel ng Panginoon. Kung ano ang sinabi ng anghel ng Panginoon, ginawa niya. Inako niya ang responsibilidad. Pinakasalan niya si Maria, minahal niya si Maria, iningatan niya ang kanyang mag-ina. Yan ang kwento ni Jose. Na magandang, mas maunawaan din natin. Baka lang, no? Mas madalas kasi, nagtatampo tayo sa mga tatay. Ha? Madalas yan. Kahit nga yung mga tatay, may tampo pa yan sa tatay nila eh. Kasi yung mga tatay, talagang, minsan ang hirap din ispilingin kasi tahimik, hindi nagsasalita eh. Pero baka lang, mas maintindihan lang natin, na maunawaan natin yung kanilang pinagdadaanan. Baka ang mga lalaki kasi, ang mga tatay, siyempre may plano yan. Katulad ni Jose, may plano. Pero hindi nangyari ang plano niya kasi may plano ang Diyos. Buti na lang naintindihan niya na mas maganda ang plano ng Diyos kesa sa kanyang plano. O ngayon, sa atin, yung mga tatay natin, may mga plano yan. Baka lang nabuhay pa sa, na-frustrate yan. Alam mo yon, yung gusto kasi niya maibigay yung isang
pwedeng marangyang buhay para sa inyo, pero hindi pa nangyayari. Kaya lang, hindi niya naman masabi, nananahimik lang. At dahil sa pananahimik, akala mo, malayo ang loob sa iyo, akala mo, at kadalasan, o karamihan, idinadaan sa pag-inom. Di ba, no? Kaya nga magandang, anong ginawa ni Jose? Hindi niya maintindihan yung nangyayari. Bakit ganun? Ito ang plano ko, papakasalan kita, ititira kita sa bahay na ito, no? Iingatan kita. Anong ginawa ni Jose? Nanahimik. At sa kanyang pananahimik, doon niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Paano nga natin maintindihan? Mga tatay, mga lalaki, paano natin maintindihan yan kung lasing ka? Paano maintindihan kung ibang espiritu ang nasa utak mo? Pag lasing na, ayan na, magsisisigaw ka na, magwawala ka na, kasi ang dami mong, di ba? Yung sa loobin mo, na ilalabas mo, kaya lang galit ka hindi ka tuloy maintindihan ng mag-ina mo, ng pamilya mo. Kaya yung iba tuloy, sana iba na lang yung tatay ko Pero sana, sa mga anak, subukan mo intindihin, may pinanggagalingan ang tatay mo. Meron yan. Baka kailangan lang talaga ng heart to heart. Baka kailangan lang talagang masundot mo yun Bakit ba? Kasi baka pwedeng sabihin na okay naman tayo Kahit hindi nangyari yung plano mo, yung gusto mo, okay naman tayo Pwede naman tayo maging masaya. Baka pwede niyong matulungan. Ay. Yan Ibang mga tatay, pag nasa abroad, nag-abroad yan, di ba? Nag-abroad yan para sa inyo. Kasi gusto niya kayo mapag-aral sa magandang eskwelahan, mapadalan kayo ng mga, kahit na sabihin mo, hindi yun ang kailangan mo Kaya lang, yun kasi yung gusto niya bilang ama, gusto niya ito maibigay sa inyo yung the best. Yan dahil medyo mas nangibabaw yung tampo, yung nagkaroon ng pagkukulang, ayun, nagkaroon ng ibang pamilya sa abroad. Yan nasaktan na naman tayo. Nasaktan ka na naman, parang nabigo. Pero ngayon, nasa tamang gulang ka na, medyo kailangan lang lawakan ng pangunawa. Lawakan mo pangunawa mo. Kaya ikaw naman ngayon, nagkamali sila, nagkamali siya, uulitin mo ba ang pagkakamaling yan? Magpapamilya ka na rin. Gagawin mo ba yon? Ano ba mas maganda? Ayusin mo ang buhay mo o magrebelde ka at ipakita mo sa kanila na dahil sa kanila kaya ka nagkaganyan? Dahil ang totoo, dahil sa iyo yan, kaya ganyan ang buhay mo. Pagkakamali nila yon, may pagkakamali ka rin. Gumagawa ka rin ng sarili mong pagkakamali. So, hindi natin pwede isisi doon. Pero baka lang po, matulungan tayo ni San Jose sa kanyang pinagdaanan, na pinagdaraanan din ng karamihan ngayon. Yung mga tatay, ipagdasal natin sila kay San Jose. Ipagdasal mo. Baka hindi pa kasi nagigising. Di ba? Kasi si Jose, nang magising si Jose, ibig sabihin, nagliwanag na ang kanyang kaisipan. Baka kasi yung mga tatay ninyo, hindi pa nagigising. Kailangan yung gisingin. Ipagdasal nyo. Imbis na magalit kayo, mabuhay kayo sa galit, at isumpa nyo ang tatay nyo, ipagdasal nyo. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa nila. Nagkamali yun. Totoo naman yun, nagkamali. Pero bilang asawa, bilang anak, ipagdasal mo pa rin siya. Kasi nabuhay ka naman. Hanggang ngayon, buhay ka pa, di ba? Ay, hirap ba?
Kakayanin naman yan, no? Kakayanin yan. Pwedeng, baka kailangan pa ng konting panahon, pero kakayanin niya. At kailangan yung magharap. Kailangan mo rin tong harapan. Baka lahat naman tayo kailangan ng magising, tumindig, at sundin natin kung ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen?